Basa ang buhok niya at nakalugay. Suot niya ang puting shirt dress niya at dinay na bala pa ang sariling ibutones ang harapan ng damit na nagpapalitaw sa kanya magandang cleavage. "Good morning, sweetheart." Bati ni Lance sa kanya na makasabay silang lumabas buhat sa kanilang mga silid. Kasalukuyan nito inaayos ang polo na suot. Her unbuttoned dress revealed her delicious cleavage and it made him hard. Goodness! They made love last night like it was their first, and it was so absurd feeling like this, just seeing the sight of it. Lumapit siya sa kasintahan. The vision of his nipple made her stop. Yumuko siya. Then she placed the tip of her tongue on it. He groaned it. "Aryan, or else you will be made love to all day." Banta nito. "Please stay," she said. "I'd like to, sweetheart. There's nowhere in this world that I want to be than with you. Alam mo ba yun? Kaya lang may tatapusin pa ako ngayon sa opisina." "Then let me finish this," aniya. Itutuloy niya na sana ang pagbobotones ng damit nito na may naamoy siyang di kanais-nais sa lalaki. "What's that smell?" Biglang natutup ang bibig at umurong ng isang dipa kay Lance. "What smell?" Kulot noong tanong nito at inamoy ang sarili. Naisip itong aftershave na ginamit ang naamoy nito. "O sige, hindi ko na gagamitin ulit to." Napatingin to sa wristwatch. "I have to go, sweetheart." At mabilis itong ginawa ng halik ang kanyang mga labi. Bumalik ang dalaga sa kanyang silid at pumunta sa terrace. Mula roon pinanood niyang binata habang naglalakad ito patungo ng sasakyan nito. Nang mamataan sa nito'y kumuhay muna ito bago pumasok sa loob ng Ford Expedition. Nang mawala na sa paningin niyang SUV, bumalik na siya sa loob ng kwarto at naupo sa gilid ng kama niya. Naisip niya kung ano mangyayari sa buhay niya ngayon. She was definitely in love with this guy. Hindi niya alam kung anong damdamin meron ito sa kanya. Naalala niya ang sinabi nito noong unang pagkakataon na ang nangkin siya nito. Napabuntong hininga siya. Ang mga salitang iyon nagsasaad lamang na siya ay pag-aari na nito. Hindi niya narinig na sinabi nitong mahal siya nito. Alam niyang kasalanan din niyang lahat dahil hinayaan niyang kumawala ang tinatagong damdamin niya para kay Lance. Napapikit siya ng mariin. Pakiramdam niya hindi na niya hawak ang sariling buhay. Ngunit saka na lang niya isipin kung ano lang muna niya ang sariling mahaba at nag-iilo siya na nararapat gawin sa buhay. Sa ngayon, hahayaan niya lang muna yon. Mahal din siya ng tanging lalaking minahal niya. Hinagip niya ang kumot at natulog muli. Nag-uusap sila at ang kaibigan nitong si Mark sa isang restaurant. They've been friends since college days. Sa Malina pa sila nag-aral noon. Panay ang kwentuhan nila. Noong isang araw lang to dumating dahil sa Malina naman to nagtatrabaho. Pati na ang law firm na to ay nakabase din doon. Hindi nila namalayan ng paglapit ni Paula sa table nila. "Hello guys!" Masayang bati nito sa dalawang lalaki. Hinagkan nitong bigla ang mga labi ni Lance at umangat ang paningin niya rito. "Hi Lance! Kailan bang handaan para dyan? Gusto ko nang makahigop ng mainit na sabaw." Nakangiting sabi nito. "Bakit ano nga lang dito sa kaibigan mo, Mark?" Nakangiting sagot nito. "Why are you here, Paula?" Lance asked coldly. Hindi niya nagustuhan ang ginawi ng dating katipan. Ilang buwan nang wala silang relasyon para magpakita pa rin to ng ganon sa kanya sa harap ng ibang tao. Hindi nakaligtas kay Mark ang coldness sa kaibigan ng babae. Nagtataka ito kung bakit ang alam nito malapit na ikasal ang dalawa. Family friend ng mga pamilya ni Paula. "I am with Nelly," sagot ni Paula. "See you, darling. Bye, Mark." Yun lang at naglakad ito pabalik sa mesa kung saan naroon ang kasama nitong kapatid. Ilang saglit pa'y lumabas ng restaurant ang dalawa. "Paula is so sweet," umpisa ni Mark. Hindi lingid sa kalaman ni Lance ang gustong itanong ng kaibigan na dinala lamang sa ganong pangungusap. "We've been through months ago." Pagbibigay alam niya. "What?" Hindi nito na ituloy ang pagtusok sa beefsteak nito. "I thought you're going to tie the knot this year." Mahabang kwento pare, and I am in love with someone else. Napatitig sa kanyang abogado. Alam nitong maling mag-good time ang kaibigan ng college days nila. At madali rin para sa kanya magpalit ng nobya dahil sa kagapuhan niya. Ipinagtaka nga nitong balitang nabasa tungkol sa engagement niya at kay Paula, ngunit naisip nitong marahil nagsawa na siya sa pagiging certified bachelor. Kaya gusto nang lumagay sa tahimik. Ngunit iba na pala ang sinasabi niyang mahal niya ngayon at hindi siya basta-basta umaamin ng damdamin niya. That woman must be that great kaya nagkaroon ng ganong damdamin si Lance.
I'd like to meet her, pare. Sabi nito tinuloy sa bibig ang munting slice ng steak gamit ang tinidor. Of course. One of these days, ipapakilala kita sa kanya. Her name is Arian Clarice. Nakatawang sabi niya. And it's so great the woman is Arian. Cheers, pare. Anito, tinaas ang baraso sa ere. Napatawang binata, tinaas din ang sarili kabila. Hi, sweetheart. Tinig buhat sa linya ng telepono. Get ready. I'll pick you up at 7. Kakain tayo sa labas. Okay. Sagot ni Arian. Hindi may kakailang hapo sa galak na boses ito. Napabuntong hininga siya. Hindi pa sa napakabisi na araw ng binata sa loob ng opisina nito. Hindi siya nito nakakalimutang tawagan. Ibinabaan niya ang receiver sa cradle nang wala nang kausap sa kabilang linya. Nang gabing yun umuwi si Lance upang sunduin ng nobya. Where's Arian? Tanong niya sa katulong pagkapasok niya sa loob ng bahay. Nasa kwarto po niya, Mayor. Sagot nito. Arian. Tawag niya sa pangalan ng babae at binuksan ang pinto ng kwarto nito. Nakita niyang nakahiga ito sa kama at suot pa rin ang pajamas. Nangunot ang noon niya. I don't feel like doing out tonight, she said as she grabbed the pillow and hugged it. Tuluyan siyang pumasok ng silid. May dinaramdam ka ba? Halos hindi ka na lumalabas ng kwarto mo. Tanong niya. Nitong mga huling araw, sabi ng katulong na tumawag ako. Kaninang tanghali, hindi ka raw nag-aagahan. Ang bahagyang lakain mo na ng tanghalian, sinuka mo pa. Ano nangyayari sa'yo? Tell me, sweetheart. Nothing, Lance. Ibig tumulo ng luha ni Arian. Napapansin na nag-aalala ang mukha ng lalaki. I just want to sleep, she added. At pumihito patalikod sa kanya at agad niyang matutulog muli. But you've been sleeping all day. Ngunit hindi na ito sumagot. Ilang saglit pa niyang pinagmasa nito bago dumukwang at kinintilan nito ng halik sa pisngi. Tumayo na siya at lumabas ng silid nito. Good night. Kinabukasan, maagang ginising ni Lance ang katipan. Dinalhan siya nito ng breakfast. Eat well, Arian. Pupunta tayo ngayon sa doktor para matignan ka. There's nothing wrong with me, protesta niya. Do not be silly. Tingnan mo ang katawan mo, nangangayayat ka na. Hindi na siya nagkomento pa. Alam niyang determinado itong dalhin sa doktor sa araw na iyon. Halos nangangalahati ng kinakain niya nang tumunog ang cellphone ng lalaki. Dinukot ito iyon mula sa bulsa. What is it? Tanong nito kaagad sa caller. Nakinig ito sa nais iparating ng huli. No, I can't make it today. May importante akong pupuntahan ngayon. Sa tomorrow. Narinig niyang sabi nito. Muli ito nakinig sa kausap. Ano ba namang klaseng tao yan? Bakit kulit? Ang himutok nito. Okay, I'll try. Sabi nito bago inoff ang cellphone. Hindi na kailangan kanselahin mo kung naman ang appointment mo sa araw na to, Lance. Para lang masamaan ako magpa-check up. I can go to the doctor alone. Umiling ito. No, gusto kong samahan ka. Hindi na kailangan. Kaya ko namang pumunta ng doktor mag-isa. Sige na, pumasok ka na. Taboy niya rito. Ayaw pa rin sana umalis sa lalaki ngunit nakatawang itinaboy niya ito kaya napilitan itong umalis. Naisip ni Arian na mga naramdaman itong mga huling araw. Ang kanyang pagsusuka, ang kawalang gana niyang kumain ay sintomas ng isang nagdadalang tao. She concluded in horror. Gusto niyang makatiyak. Mamaya sasaglit siya ng butika para makabili ng pregnancy test kit. Ano ba talagang gusto mong palabasin, Paula? Umpisa ni Lance. Matagal lang tapos ang lahat sa atin. I still love you, Lance. At alam kong ganun pa rin ang damdamin para sa akin kaya pinaglalaban ko yun. This is nonsense. And you're just wasting your time. She smiled and planted a sexy kiss on his lips. At tagpong iniwan ni Arian ay iyon. Na magpa siya siyang pumunta sa kauna-unahang pagkakataon sa opisina ni Lance. Hindi na siya kumatok na makitang nakauwang ang pinto niyon. Mabilis siyang tumalikod at umalis sa lugar na yon. Unti-unti bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Kailangan niya makalayo dahil baka doon pa siya mag-breakdown. Pumara kagad siya ng tricycle at nagpahatid sa bahay ni Lance. Halos sinakbo niya ang hagdanan pa itaas. Na makapasok sa loob ng kwarto, sa kanya binuhos ang sakit na nararamdaman. Hindi niya alam kung gaano katagal na siya. Kasalanan niya kung bakit siya nasasaktan ng ganoon. Hinayaan niya ang sarili ma-in love ng tuluyan kay Lance, gayong may kasintahan na ito. At hindi nito basta-basta na lang iiwan para lang sa kanya. Buntis siya. Ayon sa resulta ng home pregnancy test na binili niya kanina. Gusto sana niyang ipaalam sa lalaki ang lahat kaya siya pumunta ng munisipyo at pinagsasihan niyang pagpunta roon.
Nasaksihan lang niyang halikan ng dalawa. Awang-awa siya sa sarili. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya dahil sa sama ng loob. Malalim ng gabi na makauwi si Lance. Kanina may kausap siyang businessman na handa mag-invest sa bayan nila. Very promising ang proposal ng negosyante, kaya hindi niya halos namalayan ang pagdaan ng oras. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Aryan. Nagtaka siya kung bakit bukas ang ilaw nito. Lumapit siya sa babae na makitang nakasuot panlakad pa ito. Tinanggal niya ang sandals nito at kinumutan ito hanggang sa dibdib. Hahalikan na sana niyang piskin ito na mapansing may traces ng luha sa piskin nito. Halata rin ang pamumugto na nakapikit itong mga mata. Ano nangyayari rito? May dinaramdam ba ito sa kanya? Nagpa siya siyang kakausapin na masansina na nobya. Bukas sa bukas din. Hinalikan niya ang mga labi nito bago petray ang ilaw at lumabas ng kwarto nito. Kinabukasan, nakapaligo na nakapagbihis na si Aryan nang may narinig siyang kumatok. Inakala niyang aalis na maaga si Lance dahil narinig niya kaninang maaga na naman itong tinawagan ng sekretary nito. Ngunit hindi ito ang kaya napagbosan, kundi si Paula. Dahagyang tumaas ang isang kilay nito. I'd like to give this to you. Anito at binigay sa kanya isang mint green envelope na may mga mumunting palamuti sa labas. Wala naman sa loob na tinanggap niya iyon. Kung ay nakakala mo magkakatuluyan kayo, nagkakamali ka. We have a little misunderstanding these past few months, kaya napapabalik sa iyong paningin niya. Pari nang lumalapit sa manok eh. She smiled mockingly. Please, go. Hindi halos lumabas sa bibig niya ang mga katagang iyon. Sana alam mo na ngayon kung saan ka dapat lulugar. Certainly not here in my fiancé's house. Ako mas may karapatan na magsabi niyan sa'yo. Mariing sabi nito at saka tumalikod. Dahan-dahan niyang ipinilid ang pinto ng kwarto at nanghihinang napasandal doon. Awang-awa siya sa sarili niya. Lumapit siya sa kama at naupo roon. Pinagbastan niya ang sobre sa kamay niya. Alam niya ang invitation niyon sa kasal ni Lance at Paula. Wala sa loob na nilamukos niya iyon ng mariin at inihagis sa kung saan. Hindi man lang siya sinabihan ng binata na magpapakasal pala ito ng tuluyan kay Paula. Sa bagay, siya lang naman ang umasa na mamahalin din siya nito. She gave herself freely to him, kaya ito ang napala niya. Kahit kailan, hindi nito sinabi sa kanyang mahal siya nito. Napakatanga niya. Lito-lito siya ngayon. Ano ang gagawin niya ay magdadalawang buwan na pala siyang buntis sa anak nito. Nanatili siya sa kwarto ng araw na iyon. Lumalabas lang siya kung nakakaramdam siya ng gutom. Nang maisip ang kaibigan, tinawagan niya ito. Di pa rin tayo nakakauwi, buhat sa pagbakasyon nito, sa may tiyahin sa Baguio. Pinilit siya ni Ana kung ano ang kanyang problema, kaya naihinga niya ito ng suliranin. May sinadjust ito at silang ayunan naman niya. Nang matapos sila magkausap, nabuo na ang plano sa isip niya. Sa pakiramdam ni Aryan, yun ang nararapat na gawin niya. Bukas na bukas din, isa sa katuparan niyang planong iyon. Kinagabihan nagtungo sila sa kwarto ni Aryan pagka-uwi niya. Hindi niya ito nakausap kaninang umaga sapagkat maaga siyang umalis dahil sa meeting niya. Nakalak yun. Bagay na pinagtaka niya dahil hindi naglalak ng pinto ang dalaga. Ano bang nangyayari? Di niya maintindihan ng mga kilos ito ngayon. Naisip niyang marahil nagtatampo ito sa kanya dahil masyado siya naging busy nitong mga huling araw. Hindi na bale. Bukas babawi siya sa babae. Kinabukasan maagang gumising ang binata. Kaagad sa nagtungo sa karatig na silid upang gisingin si Aryan. Ngunit nanatiling nakalak ang pinto. Napilitan siyang bumalik sa kwarto at kunin ang master key upang mabuksan iyon. Laking pagkamangha niya na makitang wala ito sa kama nito. Nagtatakang tinungo niyang banyo, wala rin ito ron. Aryan? Tawag niya ngunit walang sumasagot. Tinungo niya ang kusina, tinanong ang katulong na nagluluto ng agahan tungkol sa nobya, ngunit hindi naman daw ito nagawi roon. Dumiretso siya sa garahe at inusisa ang driver. Maging si Dario ay walang masabi kung nasa ng babae. Bumalik siya sa kwarto nito at binuksan ng closet. Lalong kumunot ang noon niya na mapagtantong wala na ron ang mga gamit nito. Iniwan siya nito. Iyon ang realisasyong gumuhit sa utak niya. Pero bakit? Ano ang nagawa niya? Dali-dali siyang bumalik sa kwarto niya para makuha ang cellphone. Pinindot niya ang numero nito na nakasave sa phone book doon. Ngunit bigo siya dahil unattended ang numero nito. Lance! Naisip lang siguro ni Arya na tayo maggabagay at hindi kayo kaya walang dahilan para hindi natin ituloy ang kasal natin. Umpisa ni Paula habang hinihilot nito ang sentido ng binata na nakaupo sa swivel chair. Sumilay ang ngiti sa labi nito.
Tagumpay ang ginawa nito kaya umalis ang babaeng yon sa bahay ng mayor. Kagagaling pa lang nila sa mga karatig lungsod. Naglilibot siya at baka matsyempohan niyang dalaga. Subalit laking pagkadismaya niya na hindi ito natagpuan. Hindi niya tuloy mapigilan na lalo mag-alala para kay Aryan. "I want to be alone, Paula," sabi niya sa malamig na boses. She sighed impatiently. Huminto ito sa pagpihit at marahang kinuha ang pouch. "You know where to find me." Mabagal na lumakad ito patungo sa pinto hanggang sa makalabas sa opisina niya. Inihilamos niya ang dalawang kamay sa mukha. Ano ba ang nagawa niya para iwan siya ni Aryan? Hindi ba siya nito mahal? But those eyes showed so much love for him every time she looked at him. At wala itong naging nobyo noong nag-aaral pa ito. Natawagan na rin niya si Ana. Nalaman niya mula sa kasambahay nito, hindi pa ito umuwi mula sa bakasyon nito. Nag-aalala na siyang talaga. Paano kung walang pera si Aryan? Saan ito kukuha ng pangkasa sa pang-araw-araw na pangangailangan nito? God, kailangan na niya makita to. Natapos ang araw na yon sa opisina, wala siya sa sariling wisyo. Ang utak niya punong-puno ng katanungan kung bakit siya iniwan ni Aryan. Isinandal niyang muli ang likod sa upuan. Narinig niyang may kumatok sa pinto. "Come in," ani at inayos ang pagkakaupo. "Mayor, narito po si Mr. Yap at gusto po kayo makausap," sabi ng kanyang sekretarya nang pumasok ito sa loob ng opisina. He sighed. "I don't feel like talking to him right now, Rona." Tugon niya at muling sinandal sa likod sa backrest ng upuan. "I am a dead tired. Kagagaling ko lang sa mabolo sa magbabakas sakaling makita doon si Aryan." Wala sa loob ng paliwanag niya habang nakapikit. "Bakit po, Mayor? Umalis po ba si Aryan sa bahay niyo nang walang paalam?" Tanong nito. Mabait ang dalagang anak ni Damian. Dating kasamahan nito bago pumanaw ang lalaki. Kapalagayan loob nito ang babae. Nagpakawala ulit siya ng buntong hininga. "Oo, hindi ko alam kung bakit pero pumunta pa siya dito noong sinabi mo, Rona." "Noong isang araw." Maang natura nito. Sa narinig malakas na naibukas ng lalaki ang mga mata. "Hindi ko alam na pumunta siya. Hindi naman siya nagpupunta dito." Nagugulo ang saan nito. "Pumunta siya dito, Mayor, noong araw na may early meeting kayo kay Mayor Laksamana." Pilit ito. Ngunit nagtaka ako dahil nagmamadali siyang umalis. Ang tinukoy nito ay ang makulit na mayor ng San Pablo na matagal nang inuungot ito makipag-partner sa negosyo sa kanya na inaayawan niya. Yun yung araw na sasamahan sana niya pumunta sa doktor si Aryan. Mga oras siyang dumating dito. May naglalarong eksena sa isip niya ng araw na yon. Past 10 ho. God! Then she saw some scene at nagpagkamali ito. Nihilamos niya ang kanyang kamay sa mukha. Kaya pala may mga bakas ng luha sa pisngi nito kinagabihan nang puntahan niya ito sa kwarto. "Ipopostpone ko na lang muna ang meeting niyo kay Mr. Yap, Mayor." Hindi minsan man nakita ni Rona sa kalagayan ng butihing mayor. Frustrated at miserable. Sa itsura niya ngayon, hindi na kailangan pantanungin kung anong damdamin mayroon siya para kay Aryan. Sana lang makita niya kaagad ang dalaga. "Please, Rona, and thank you." Bahagya na lang niya narinig ang tunog ng pinto na marahan yung kabigin pasaran ni Rona na makalabas ito. Nagpa siya siyang umalis muna ng musipyo dahil wala rin naman siyang nagagawang maayos sa trabaho. Sigurado siyang wala na negosyante ng mga oras na yon. Dinaanan niya sandali ang table ng sekretarya. "Aalis ako. Ikaw na munang bahala kung may maghanap sa akin." "Okay, Mayor." Tumuloy sila sa bahay niya. Pumasok siya sa loob ng kwarto ni Aryan at tumupo sa stool sa harap ng dresser nito. "Bakit mo to ginawa, Aryan?" Tanong niya sa isip. "Bakit di mo man lang ako hiniyaang magpaliwanag?" Himutok niya. May napansin siyang kung ano nakasuksok sa gilid ng dresser nito. Wala sa loob na kinuha niya iyon. Nangunot ang noon niya habang inaayos niyang envelope. Santos Cervantes Nuptial, ayon sa nabasa niya. "This is great." Turan niya sa sarili. Natumba niyang trash can na mapaatras siya at sumambulot ang laman niyon. Napatingin sa roon. May isang supot ng butika na napalayo sa kalamian ng basura. Pinulot niya iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay na makita ang pregnancy test kit na nakasulat sa papel. He was not so naive para hindi mabasa ang ibig sa mga guhit na iyon. "Oh, where are you, sweetheart?" Hinagpis ng binata. Natatakot na siya sa maaaring mangyari kay Aryan. Ang ginawa ni Paula at ang kalagayan nito ang siya naging dahilan, kaya pinili pa nitong umalis sa poder niya. Hindi mapapatawad ang sarili kung may mangyari man dito.
She might appear stubborn and hard-headed kapag binubuli niya, but she was so frail na marahil defense mechanism lang nito ang ugaling iyon. Nang maisip ang dating katipan, nagmamadali siyang lumabas ng silid upang magtungo sa garahe. Nadaanan niya si Dario na kasalukuyang nagkakape. Sinenyasan niya itong ipagpatuloy ang pagkakape nito dahil siya na nagmamaneho. Na makarating sa apartment ni Paula, kagad sa moba na sasakyan na tinungo ang pinto. Nakailang katok lang siya at binuksan niya ng dalaga. Kumawala ang matamis na ngiti sa mga labi nito na mapagsinong kumatok. "What brought you here, darling? Come in." Masiglang sabi nito. "Bakit mo to nagawa, Paula?" Madilim ang anyo na inihagis sa rito ni Lamuko sa invitation card. Nawala ng kulay ang mukha ng babae. Suddenly, fear rose to her flawless cheeks. She had never seen him this angry before. "I want you back. Kaya ginawa ko yun," she stammered. "I love you so much, Lance." At tumagulhol ito. Unti-unti nawala ang galit sa kanyang mukha. Naawa siya rito. Nagpakawala siya ng bundong hininga. "Paula, what we had is gone forever," aniya. "Kahit hindi dumating sa buhay ko si Aaron, maaaring hindi pa rin tayo magkakatuluyan dahil marahil yun ang nakatadhana sa atin. Maaaring nagkasundo tayo sa isang bagay pero yun lang yun. We both know that we don't really share this thing called love. I don't actually know such until I met Aryan." Tulalang napatingin si Paula sa kanya. "And all I want from you is to be happy for me." He stayed a little while and then slowly turned his back and walked away. Paula watched him sadly. Alam nito na yun ang huling pag-uusap nila ng binata. Hindi alam ni Lance kung saan nakagilapin si Aryan. Natatakot na siya at baka kung ano maaaring nagawa nito sa sarili. Alam niyang gulong-gulong isip ito ngayon at gusto niyang sipain ang sarili dahil hindi man lang niya napansin na may dinaramdam na pala ito sa kanya at hindi pa niya nalalaman. Kaya pala may napapansin na siyang kakaiba rito. Nagpa siya siyang punta ng bahay ng mga magulang. He needed someone to talk to right now dahil kung hindi baka mabaliw na siya ng tuluyan. "Oh, ano bang nakain mo't naisip mong bisitahin kami ngayon?" Nakangiting bunga ni Governor sa anak na makitang papasok siya sa loob ng dining room. "Good morning, Ma." Bati niya sa ina bago humalik sa pisngi nito. "Hello, honey," sagot nito. "It isn't morning. It's almost noon. Halika't kumain ka muna." Sirenyasan nitong katulong na ipaghain ng anak. "What's the problem, iho?" tanong ni Governor sa anak. "So, you think I have a problem?" He pulled one chair and sat in front of his mother. Kumuha siya ng kanin at ulam. Nakalimutan na pala niya pati ang kumain. "No, I wasn't thinking, son. It's all over your face." Lorna looked at her son closely. Lalo pa naging wavy ang kanyang buhok na tila hindi na yata siya nagsusuklay. Ang mukha niya napapalibutan ng mga tumubong balbas. "I'm in love," deklara niya. "Oh, that's not a problem, iho. Who is the lucky girl?" Nais malaman ng gilang. "Aryan, but she went away." Laglag balikat na sabi niya. "Then chase her, son." Ano matandang lalaki. "I've been searching for her for days, and she's pregnant with my child." "She is what?" Shocked na tanong ng kanyang ina. "Oh my, mas lalong dapat mo siyang hanapin at baka mapano na sila ng apo ko. Alam mo, unang kita ko pa lang sa batang yon, alam ko nang siyang para sa'yo. I've seen her in love eyes, para..." She stopped in mid-sentence. "Wait, did you tell her that you love her?" Nakakarot noong napaangat ang paningin ni Lance dito. Napailing siya. "I thought that was not necessary anymore. I showed her how much I love her." "Hindi ako papakasal sa ama mo kung niya sinabi sa akin mahal niya ako, Lance. Go find her, you fool." Nakatawang sabi nito. "Go, son," sasog ni Governor. "Hanapin mo siya. You have our blessing." Tumayo ito at tinapik ang balikat ng binata. Tumayo na rin si Lance at lumigit, saka humalik sa ina bago lumabas sa bahay ng mga magulang. Magtatatlong buwan na mula nang umalis si Aryan sa bahay ni Lance. Sa tulong ni Aryan, napatira siya sa bungalow nang pinsan nito nag-migrate sa Canada. Kompleto sa mga modernong kagamitan ng bahay. Walang tumatao roon, maliban sa mag-asawang binabayaran upang magdinis sa bahay twice a week. Mapilit lamang ang tahanan ng mga ito. May naitabi pa naman siyang pera dahil hindi niya nagamit hanggang natapos siya sa kurso. Si Lance ang sumagot sa lahat ng gastos. Nagpapasalamat siya at kahit malayong matalik na kaibigan, nagawa pa rin siya nitong tulungan. Kaagad itong naayos ang pagtira niya sa bahay na iyon pansamantala. Gulong-gulong damdamin at isipan niya.
Mahal na mahal siya ni Lance at maaaring panagutan nito ang kanyang dinadala. Ngunit isang kasakiman kung itatali niyang lalaki sa kanya gayon si Paula ang gusto nitong pakasalan. Nahimas niya ang pumipintog na tiyan. Kawawa ang baby niya. Kung sana'y narito lang ang papang niya, alam niyang mamahalin pa rin siya nito sa kabila ng lahat. Alam niyang mauunawaan siya ng yumaang magulang. Pakiramdam niya nag-iisa siya sa mundo. Lance! Nagulat pa si Ana na makabangga ng lalaki. Isang araw na naminito ng groceries sa isang convenience store. Dadali nito ang mga iyon kay Arian. Hello, Ana. Bati din ni Lance. Nakauwi ka na pala. Oo, no isang araw lang. Kamusta na? Eto, ilang buwan na naghahanap sa kaibigan mo. Nakikita nitong lungkot sa kanyang mukha. Well, I guess we can talk about it over a cup of coffee. Anito. Pumunta nga sila sa isang coffee shop. Ana, your best friend is pregnant with my child. Please help me find her. Alam kong kakauwi mo pa lang at sigurado kung pagod ka pa hanggang ngayon. Pero nakikiusap ako. Kilala mo si Arian. Maaaring alam mo kung saan siya pwedeng pumunta. Napalunok ang dalaga. Hindi ko alam kung nasan siya, Lance, pero kukontakin kita sakaling makita ko siya. Ilang sandali pang nag-usap ang dalawa bago nagpaalaman. Nakarating si Ana sa kinaroroonan ni Arian. Inilapag nito mga supot ang grocery sa sofa. Nag-abala ka pa niyan. Makakabili naman ako dyan sa grocery store sa tapat eh. Nakangating bungad niya sa kaibigan. I saw Lance. Pagbibigay alam nito, tumupo sa may sofa. Tumabi siya rito. He looked hurt and devastated, Arian. He was searching for you for months. Hindi mo akalain pero tumandang bigla mukha niya ngayon. Alam niyang buntis ka sa kanyang anak. Napamaang siya sa kaibigan. Pagkatapos ay binalay sa ibang direksyon ng paningin. Dala lang siguro na naisip niya obligasyon sa akin, kaya siya naghahanap sa akin. Umiling ito. Hindi yan ang nakikita ko sa mga mata niya. Hindi siya masasaktan kung hindi kanya mahal. Si Paul ang mahal niya. Kaya nga pinakasalan niya eh. I just gave myself to him freely kaya eto ang napala ako. Bumuntong hininga ito. I hope pagbibigyan mo siya ng pagkakataon makapagpaliwanag. Ayoko nakikita ka nahihirapan. Yumakap siya sa kausap. I'll get by, Ana. Mom, nakita mo ba yung bagong bili kong sandals? Tanong ni Ana sa ina. Balak niyang bisitahin ng kaibigan ngayong araw na to. Titingnan din niya kung kakasya pa ba rito mga dala niyang maternity dresses. Parang naroon pa sa may likuran. Pinalaban ko yun kay Saling kahapon dahil maputik. Sagot nito. Kasalukuyan ta nagpapahinga sa may sala. Ano ba yung binabasa mo? Kasal ng dating nobya ni Mayor Cervantes. Hindi niya akalaing makakasal siya sa ibang lalaki. Akala ko pa matatali ang babaeng to sa mayor natin. Pero eto't sa isang businessman din na taga Manila na ikasal. Hay nako, ang pag-ibig talaga. Mom, pabasa nga muna. Sabi niya at kinuha ang diaryo mula rito. Binasa niya ang nakasulat doon. Paula finally tied the knot with her handsome businessman boyfriend. Napalunok siya. Hindi pala nagkatuluyan sina Paula at Lance. Anang isip niya. Kailangan kong umalis ka agad. Ibinigay mo lang sa inang babasahin. Sige mo, maalis muna. Paalam niya sa ina. Pupunta ka ba kay Arian? Tanong nito. Opo, sagot niya. Ang alam lang ng mami niya may suliranin ng kaibigan. Ngunit hindi niya sinabi rito kung anong klaseng problema ang hinaharap ngayon ni Arian. Nag-warning knock muna siya bago initan sa saradura ng pinto sa opisina ni Lance. Cancel all my meetings, Rona. Narinig niyang sabi nito. Nakasandal ito sa upuan at nakapikit. Inakala nitong siya ang sekretarya nito. Lance, bumukas ang mata ng lalaki. Malungkot siyang umiti na makitang nakatangkod sa kanyang kaibigan ng babaeng minamahal. Hi, Ana. Nagpakawala ito ng hangin bago nilapag sa kanyang mesa ang kapirasong papel. I'm sure Arian will hate me for this. Pero ito lang pinakamalaking may tutulong ko sa kanya. Anito, just promise me one thing, Lance. What is it? Naguguluhang tanong niya. Promise me not to hurt my best friend. I promise. Napatayo siya na makitang address na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Ana. Marahang tumungo ang babae at lumabas na ng salid na iyon. Nagmamadali siyang nagpaalam sa sekretarya na may pupuntahan siya. Narinig niyang may kumatok sa pinto. Naisip niya kaagad na si Ana iyon dahil wala namang bumibisita sa kanya maliban dito. Pinatay niya ang burner bago tinungo ang front door. Hawak ng kaliwang kamay ang tiyan niya na binuksan ang pinto. Kasalukuyan nagluluto ng ulam si Arian. Nawala ang ngiti sa mga labi niya na makitang hindi ang kaibigan na nasa labas.
Lance! Sumilay ang alanganing ngiti sa kanyang mga labi. How she missed this man so much. Gusto niya itong yakapin, ngunit pinigil niyang sarili. Tama si Ana. Tumanda ang lalaki kaysa edad nito. Mahaba ng buhok nito at may balbas na rin sa mukha. Hindi nito naiilas ang paningin sa babae. Gusto siya nitong ikulong sa mga bisig. Napansin nitong lalo siyang gumanda sa maternity dress na suot. For you, sweetheart. Iniabot ito sa kanyang dalang bouquet ng rosas. Thank you. She blinked away the tears in her eyes before he could see it. Pasok ka. Pumasok ito sa loob ng bahay at naupo. Dadalhan kita ng kape, aniya. Tumango ito at pinanood siya maglakad patungo sa kusina. Nagtimpla siya ng kape nito. Hindi makikita mula sa salang loob ng kusina, kaya naupo siya sa silya. Napatungo siya. Hindi niya alam na umiiyak na pala siya. Naisip ni Lance sa paghintay sa kanya, kaya sumunod ito sa kanya sa kusina. Kaagad nang lumapit na makita siyang lumuluha. Hush, sweetheart. I'm sorry. Sabi nitong yumakap sa kanya. Kung ilang minuto siyang umiiyak sa dibdib nito. Patuloy ito sa paghagod sa likod niya hanggang nahimasmasan siya. Humarap siya sa lalaki. Masuyo nitong pinahid ang luha sa magkabilang pisngi niya. My father was my only family, Lance. I feel so alone nang mamatay siya kaya pinatira mo ako sa bahay mo. Nagkaroon ako ng pagkataong makapalapit sa iyo at mangarap na mahal mo rin ako. But I love you, sweetheart. Lumunok siya na marinig ang pagtatapat nito ng pag-ibig. Nang pumunta si Paula doon sa bahay at binigay invitation sa kasal ninyo, nawalan na ako ng pag-asa. Nakita ko rin kayo nagaling ka nung araw na yon nang pumunta ako sa opisina mo para ibalitang buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko maging sagabal sa anumang plano ninyo ni Paula, kaya kahit masakit sa akin, umalis ako sa bahay mo. Umikbi siya. The first time I set my eyes on you, ay minahal na kita, Aryan. He sighed. Hindi ko minsan man inakala na anak ka ni Damian hanggang dumating ka sa ospital. Inilan nito ang isang upuan sa tabi niya at naupo roon. Kinuha nito ang kamay niya at kinulong sa mga palad nito. The promise I made to your father was enough reason para hindi ka mawala sa paningin ko. You'll be in my heart, sweetheart, forever and ever. And correction, hindi ako nakikipaghalikan sa kanya. Siya ang humalik sa akin. Si Paula. Forget about her. She just got married to her new guy. I really was so foolish for thinking her to be my wife. Bahagyang katahimikan ang namagitan sa kanila. Binasag ni Lance yun pagkaraan ng ilang saglit. May kinuha itong maliit na kahon mula sa bulsa ng slacks nito at binuksan iyon. Will you marry me? Madamdaming tanong nito. I will never let you out of my sight again, sweetheart. Napasinghap ang dalaga. It was a ring. A beautiful diamond-studded gold ring. Yes, I will marry you, Lance. Muling sumungaw ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya nito. I was supposed to give this to you the day you went away. I know it was all my fault. Iniharap nito ang kanyang mukha rito at masuyong tiningnan. Huwag mo na ulit gagawin to, ha? Seryosong sabi nito. I'm sorry, Lance, for leaving you and making you miserable. Suminghot niyang sabi rito. Hush, sweetheart. Tapos na yun. Buong pagmamahal na minasan nito ang kanyang mukha. I love you. I love you too, Lance. At muli silang nagyakap. Para kay Aryan yun ang simula na maliligayang araw niya sa piling ng lalaki ito na mahal niya. Namuhay sila na masaya sa piling ng isa't isa. Pagkatapos silang ikasal, ipinaramdam ni Lance ang lubos sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Hindi niya akalain. Naiibig siya sa dalaga na ang akala niya isang paghanga lamang. Minsan may mga tao talaga na kapag hindi masaya, ang ipinalit nila sa iyo babalik at babalik para manggulo. Hindi lang nila matanggap na naging mas masaya ka nung iniwan ka. Sa tingin kasi nila hahabulin mo or magmamakaawa ka. Hindi mo naman kailangan gawin yon kasi wala naman naging third party sa relasyon ninyo. Nagkataon lang ng kay Lance na iwan ang pangalaga sa dalaga. Kahit pag gusto na niya ito, pililit naman niyang pigilan ang nararamdaman para lang sa kanyang girlfriend. Siguro nga, may mga tao talagang tinadhana sa isa't isa. Kahit ano pa man ang mangyari, kayo pa rin talaga. At dito na po nagtatapos ang kwentong The Handsome Mayor. Sana ipatuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat!